Amy Marcos, nanawagan na po sa ating Senate President Alan Peter Cayetano na muling buksan ang Blue Ribbon Committee para po mabulgar na itong mga magnanakaw sa flood control. Ping Lacson, sinabi po ni Ping Lacson na kaya po sila may pagtatangkang napasama pa po yung drama di umano ni Pia Cayetano dahil sa drama na yan ay muling nagtatangka ang minority na muling makuha ang senatorial Senate presidency. Grabe, no? Tawag po nila yung breakdown ng sama ng loob ni Pia Cayetano ay drama lang. Ibang klase na rin talaga to si Ping Lacson. Iba ka talaga, Ping. Iba ka sa lahat. Okay, pag-uusapan po natin yan, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel at marami pang balita, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na punong-puno ng balita. Pindot na, okay. Pag-usapan na po natin ang dapat pag-usapan. Siyempre, simulan muna natin yan sa mga pasakaling balita. Ito po ang mga pasakali. Alam po ninyo sa lahat po na nagsasabi na si Senator Bato de la Rosa ay umiiwas sa batas, no? Tumatakas sa batas. Sige po, hamon ko po sa inyo, lahat po na nagmamagaling, hanapan niyo po sila. Sila Laila de Lima, Shell Jokno, pa mga abogado itong mga to. Yan lahat po na nagsasalita ng ginagawa raw po ni Senator Bato ay pagtakas sa batas. Magbasa po. Sabihin nyo sa kanila, ito ang hamon nyo. Magbasa kayo ng Saligang Batas ng Pilipinas. Philippine Constitution. Basahin nyo ron. Kung saan po nakalagay na yung warrant of arrest ng ICC ay hindi na po kinakailangan na dumaan sa local court at manghuhuli na sila. Basahin nyo po. Kung wala po sa, kahit po hindi po sa Saligang Batas, kahit po sa anumang batas na meron tayo sa Pilipinas, basahin nyo po na pag nag-issue po ng warrant of arrest ang isang dayuhang korte o international court katulad ng ICC ay pwedeng ipatupad sa Pilipinas nang walang kaakibat o walang katambal o walang o hindi pinadaan sa local court. Yan po ang sinasabi nila ngayon. Huhulihin nila si Senator Bato dahil po sa visa ng warrant of arrest ng ICC. Kasi po hindi po tayo sakop ng ICC. Uulitin po natin, pero paulit-ulit po nilang sinasabi na si Senator Bato ay tumatakas sa batas. Pakibasa po. Asang probisyon ng Constitution natin nakalagay na pag ang ICC nag-issue ng warrant, dapat sumunod ang kapulisan, ang NBI, ang DOJ, pati po ang AFP. Ipinapanawagan ni Lacson. Nagalingan daw po ang panghuhuli kay Senator Bato. Pag wala po kayong nabasa, hindi po lumalabag sa batas ng Pilipinas. Si Senator Bato, hindi po siya pwedeng tawaging fugitive. Dahil isa lang po ang umiiral na batas sa Pilipinas. Yan po yung batas, yung saligang batas natin. Ngayon kung gusto nyo pong ipatupad, yung batas po ng dayuhan, ayan po, dyan po tayo may problema lahat. Wala pong problema, kami mismo magsasabi na fugitive. Katulad po nito, may mga fugitive po tayo ngayon. Si Atong Ang, si Saldico, sino pa ba yung mga hindi nahuhuli? Si Bantag. Fugitive po yung mga yan dahil may warrant of arrest dito sa Pilipinas. Matatawag po silang fugitive, pero ang isang senador na katulad ni Bato de la Rosa na wala pong warrant of arrest dito po sa Pilipinas, hindi po namin kinikilala na siya po ay fugitive. Okay. Kahapon po, May 23, 2016, dineklara po ni Tatay Digong, eto, nanalo na siya nito.
Hindi pa siya nanunumpa na presidente pero una niya pong mga sinabi nung nanalo siya. Deklarado na kasi May 11 siya nanalo eh. Ilang araw pagkatapos niyang manalo, sabi po ni Tatay Digong nung May 23, 2016, I will allow may ano ba? May echo ba yung ating ano? Paano nangyari? Wala naman akong mic. Talaga ba yung sinasabi nila may echo ba yung ating sounds? Pakiayan lang nga po. Hindi na nga ako nag-mic eh. Kulog, boss buds. Talaga? Anak ng tinapay. Oh, one lang po kayo, mag-one lang. Talaga meron? Paano po paano po magiging ano? Eh wala akong mic. Hindi po ako gumagamit ng mic ngayon. Wala po akong mic. Paano po nakulog? Garalgal ba? Ano ba? Nagtagumpay na naman yung mga nagtagumpay na naman po yung mga tugmolis. Kasi nagtataka ako, wala akong mic eh. Okay, punta na po tayo rito. Ngayon po, kahapon na actually, sabi po ni Tatay Digong, parang ano lang po sa history, no? I will allow the burial of Marcos in the Hero Cemetery o sa libingan ng mga bayani. Okay. Ito po, mga kapatid, kinikilala po natin to ng maganda po to dahil ilang dekada na pong namatay si dating Pangulong Marcos. No? Ilang dekada na pong naka-display dyan sa Ilocos Norte, yung bangkay ni Pangulong Marcos. Hindi raw nila ililibing kung hindi sa libingan ng mga bayani. Alam niyo po, si Tatay Digong po, ano eh, no? Yung talagang maano siya sa batas. Bakit po hindi pinalibing yan ng mga nauna? Okay na kung nga, masyado kayong perfectionist. Ako nga titignan ko nga talaga kung totoo. Okay. Okay na po yan. Kasi wala po akong mic eh. Ano po i-adjust ko? Hindi po ako nagmamic na. Matagal na po ako hindi nagmamic. Nakita niyo, wala akong sabit. Wala tayong mikropono dahil nga po sa kaangal ng mga to. Ngayon, kung pangit po talaga, okay na po yan. Wala na po ako magagawa. Wala na akong mic. Wala na ako lahat. Pinasimple ko na lang. Kung masakit pa rin po sa tenga ninyo, wala na tayong magagawa. Yan na lang po. Yan na lang po ang kaya kong gawin. Okay, balik na po tayo rito. Sa madaling salita mga kapatid, ipinaalala sa atin ng kasaysayan na minsan may panahon na talagang ang mga Marcoses po ay halos isinusuka po rito sa Pilipinas. Na yung mga Marcos po, na yung huling kahilingan na talang yumaong ama, dating Presidente Ferdinand Marcos, hindi po mapagbigyan dahil po sa takot. Dahil po sa takot yung mga Pilipino sa mga dilawan. Alam niyo naman po galit yung mga dilawan eh, pero napaka-ironic, no? Napaka-ironic na ang kalaban ngayon ni BBM yung nagpalibing, no? Bilang ganti ni BBM. Alam niyo, galing tumanaw ng utang na loob ni BBM. Sa totoo lang po, yan po kung may tatanaw po pinakamagaling tumanaw ng utang na loob, wala pong iba kundi si BBM. Alam niyo po kung bakit? Tingnan niyo po, lahat
ng nagdaang presidente mula kay Cory, FBR, IRAP, GMA, Pinoy, si Duterte, nakalimang presidente po. Si Duterte lang po ang tanging nagpalibing sa tatay nila. Pero bilang pagtanaw ng utang na loob, pinakulong nitong gobyernong ito si Tatay Digong sa ICC. Galing, no? Maraming salamat. At ang napaka-ironic po dito, yung mga nagbanta po, nahuhukayin nila. Pag nalibing po sa libingan ng mga bayani, ang bangkay ni Marcos Sr., yung mga nagbanta po, nahuhukayin nila. Yung bangkay ni Marcos Sr., sila po ang kakampingin ni BBM. How ironic po yung nangyari sa Pilipinas para lamang sa politika. Alam nyo, itong mga mapagkunwaring dilawan, kakamping, makabayan black na yan, pare-pareho po sila. Dahil po sa politika, yung isinusuka po nila na pamilya na nagngangalang Marcos, dahil po sa takot nila na makabalik yung Duterte, nagsama-sama po sila. Kinampihan po nila. Okay lang po sana. Ha? Sa totoo lang po, okay lang po sana kung yung gobyerno ni BBM ay kakaiba sa kanyang ama. Walang bahid ng korupsyon. Okay lang sana, di ba? Kasi kalimutan na natin yung pagbira natin sa mga Marcos. Total, yung anak naman, hindi naman mana sa ama. Hindi po eh. Kitang-kita po natin, mas grabe pa. Mas gravity. Mas malinaw. Mas malinaw. Mas grabe pa po yung pagnanakaw ngayon sa panahon ng anak kaysa sa ama. Pero imbes po na magalit yung mga dating kaaway, yung mga dilawan kakamping, makabayan lang, wala po silang ginagawa. Yung totoo po, kaya po ang mahal ng tao mga Duterte, kasi sila na lang po ang natitira. Mga Duterte na lang po ang natitira na totoo po yung sarili nila. Kinakantsawan pa tayo. Naggawa pa tayong kantsawan ng mga yan. Ha? Bakit kayo kumampi kay Marcos? Alam nyo naman pala na ganyan ang ugali ng pamilya. Ito lang po, uulitin namin paulit-ulit. Opo, binoto po namin si Marcos dahil kay BP Sara. Pero nung na-realize po namin na si Marcos ay walang pagkakaiba sa kanyang ama, na-realize po namin, ayon sa kanyang kapatid, adik si Marcos, naging oposisyon po kami ni Marcos. Binanatan po namin si Marcos. Wala naman akong ginawa, kundi paano naging okay. Wala po akong ginawa sa sounds ngayon. Meron lang talagang yung gusto nila yung pitch perfect. Okay. Kami po, nung na-realize namin na walang pinagkaiba yung ama sa anak, bumira po kami. Kayo, pinagmamalaki nyo, hindi nyo binoto si Marcos. Pinagmamalaki ninyo na kayo ay si Lenny binoto nyo. Nung na-realize namin na corruption ang gobyernong ito, malawak ang corruption, binanata namin. Samantalang kayo, nung na-realize nyo na malawak ang corruption, kinampihan ninyo. Sino mas malala sa atin? Kami nabudol. Kayo, very willing kayong kumampi. Kaya mag-ingat po tayo sa mga magagaling pong magsalita. Okay, eto na po tayo sa ating mga main topic. Tinatawagan ko ang aming Senate President. Ito po ang nananawagan, si Aimee Marcos. Tinatawagan ko ang aming Senate President, Alan Peter Cayetano. Buksan na ang Blue Ribbon Committee. Tanggalin lahat ng takip sa flood control, corruption. Ipatawag ang 18 Marines
Si Saldico ang mga bersamin. Ilabas na ang katotohanan. Tama. Wala naman pong problema. Sumusuporta po kami sa inyo, Senator Alan Cayetano. Pero eto lang po puna namin. Kaya po kami tumutol kay Tito Soto at Ping Lacson. Magagaling po sila sa talkies. Magagaling po sila pagdating sa press con. Pero hindi po sila nagpapa-imbestiga. Mababago po ang larawan ng Senado. Hindi nyo po mapipilit yung mga nagsasalita na down po ang Senado ngayon. Hindi nyo po mapipilit sila na sa pamamagitan po ng inyong pagkukumbinsi sa kanila. Hindi po. Ang kumbinsihin ninyo, Senator Alan Peter Cayetano, yung mamamayang Pilipino. Nakakaiba kayo sa kanila. Na yung leadership mo ay kakaiba. Simple lang po. Wala po kayong ibang kinakailangan gawin. Mag-imbestiga lang po yung Blue Ribbon. Solve na kami. Kasi sasagutin nyo ba sila lahat? Tandaan nyo po, may kasabihan tayo na yung taong naglalakbay, kung titigilan niya lahat at babatuhin yung mga asong kumakahol sa kanya, hindi po siya makakarating sa paroroonan. Kahul lang po yan ng mga aso. Huwag nyo pong pansinin. Alan Peter Cayetano, ang pag-asa namin sa Senado, nasa iyo, sa liderato mo. Hindi po namin hinahangad na makipagbakbakan ka dyan kay Auntie Claire, kala Tito Soto, kay Sherwin Gatchalian, kay Ping Lacson, sa mga kakamping diluan. Hindi mo kinakailangan ipagtanggol lang kung ano. Ang kinakailangan po namin, mag-imbestiga na yung Blue Ribbon. Matatapos po lahat yan. Yung question po namin sa inyo, matatapos po lahat yan once na mag-start kayong mag-imbestiga sa Blue Ribbon. Makita lang namin yung 18 soldiers dyan sa inyo na iniimbestigahan nyo. Masisiyahan po mga Pilipino. Hindi po namin kinakailangan na another focus. Ang dami na po. Ang gobyerno po, ang katangian po ng gobyerno natin, ang katangian ng ating gobyerno ngayon, panay tokis, kulang sa gawa. Hindi po namin ine-expect sa inyo na itotokis nyo lang din yung, kukontrahin nyo lang yung tokis ng kapwa tokis. Kasi may tendency kayo, Senator Alan, may tendency po kayo na tumukis eh. Hindi na po namin kinakailangan ng tokis pa rin. Ang kinakailangan po namin, sana kung sa Lunes, i-announce nyo na o mag-iimbestiga na kami sa Blue Ribbon. Araw-araw. Naku, palakpakan po kami. Magpapalakpakan po kami. Hindi po kami dapat. Hindi na namin, wala po yan sa amin, yung mga kudita. Wala po kaming pakialam dyan. Kaya po kami sumusuporta sa iyo, Alan Peter Cayetano. Wala kaming pakialam kung paano mo nakuha yung Senate presidency. Since Tito Soto nga, kudita din. Wala kaming pakialam. Ang gusto namin, mag-imbestiga kayo sa Blue Ribbon. Kasi yan lang ang tanging pag-asa namin. Meron kayong mapakita man lang sa taong bayan. Panay tokis na nga yung gobyerno eh. Tokis si Auntie Claire, tokis si Boy Tokis, tokis si BBM, panay vlogger. Panay vlogger po nasa gobyerno. Aksyon naman. Blue Ribbon naman. Kasi po, pinagbigyan na namin, hindi na kami humirit. Gusto namin sa Blue Ribbon si Marcoleta. Okay na po kami. Si Marcoleta, tinanggap niya. Pero kung hindi po kayo mag-iimbestiga sa Blue Ribbon, okay. Yun lang po ang pakiusap namin sa inyo. Ito po.
Sabi po ni Ping Lacson, napasama pa daw yung pagdadrama ni Pia Cayetano. Nang iinsulto pa eh. Kayo po ba nung pinakikinggan nyo si Pia Cayetano na umiiyak, sa tingin nyo drama lang? Hindi. Pero mananatili po yan, Senator Pia Cayetano. Yan po ang tatatak sa utak ng mga tao kung hindi ka rin mag-iimbestiga. Kasi, yun nang ine-expect namin. Kaya mo kinuha yan, pinagbigyan ka naman. Kami pag tinanong niyo yung mga Duterte supporter, sino gusto namin sa Blue Ribbon? Isa lang. Si Marcoleta lang. Pero sabi namin, okay na rin yan kasi abogado. Okay na rin yan kasi kakampi natin. Yun lang, Senator Pia Cayetano. Wala kaming ibang hinahangad sa iyo. Hindi po namin papansinin yan. Huwag mong pansinin yung atake sa iyo na drama-drama. Mawawala yan lahat once na magsimula ka. Kakabahan niya mga yan. Once na sinimulan mo yung mag-imbestiga, wala na yan lahat. Yung mga bintang na ikaw ay nagdrama o kung ano pa man, mawawala na po yan lahat. Kusa. Dahil matatakot na sila. Dahil marirealize nila na seryoso pala kayo. Hindi pala for power. Magkano ba binayad mo sa akin, Lito the Great? Tanungin nga kita. Magkano binayad mo sa akin para tawagin mo akong bayaran? Wala ka pa yatang binabayad eh. Okay. Mawawala yan lahat. Yan, mapapahiya yan sila, yung mga nangangantyaw sa inyo, si Auntie Claire, yung baklang si Vice Ganda, pati yan si Ann Curtis, yung anak ni Res Curtis. Mawawala po yan lahat. Once na magsimula ka na mag-imbestiga sa Blue Ribbon, mapapalitan po yan ng takot. Matatakot sila dahil yung amo nila. Matatakot sila na yung amo nila ay iimbestigahan mo na finally. Yan lang, walang solusyon dyan. Hindi nyo kailangan sagutin na ikaw ay iyakin, madrama, hindi. Mag-imbestiga ka lang, madam. Tanggal lahat yan. Mapapalitan sila ng takot. Okay. Ito ang sinasabi ni nakasama daw po. Tingnan nyo po yung kasinungalingan dito ni Ping Lacson. Pwede niya ng pananaw niya. Pero ito po sabi niya, Pia Cayetano drama, isa sa nagtulak sa nilulutong Senate kudita. Senator Ping Lacson umamin. Ito pong kudita nila, alam niyo po yung mga kudita. Karamihan yan, lihim na lihim yung kudita na yan. Yung pagpapalit po ng mga senator, magugulat na lang tayo, si Tito Soto na. Magugulat na lang tayo, si Peter Alan Cayetano na. Ganyan po ang kudita eh. Pero ito, ina-announce nila, may 11 na kami. Naghihintay kami na bumaliktad yung dalawa para maging 13 kami. Nananawagan sila na magkudita eh. Hindi po mahirap po matuloy yan. Ang sinasabi ni Lacson, Tokis, si Boy Tokis Part 2, ang sinasabi ni Lacson, napasama daw yung pagdadrama ni Pia Cayetano kasi lalo po sila nagpupursige ngayon na manawagan ng kudita laban kay Peter Alan Cayetano kasi nagdrama si Pia. Okay. Ang tanong, naniniwala ba kami na dahil sa drama ni Pia, kaya kayo nag-isip ng kudita? O nag-iisip ng kudita? Ang katotohanan, pagkatalo nyo pa lang, wala na kayong ibang inisip, kundi paano babawiin. Ang ingay ninyo, sinisiraan ninyo yung Senado. Okay.
King Lacson, hindi yung drama ni Pia Cayetano ang nakasama sa kanila. Bakit? Eh sila pa, nasa kanila pa rin yung liderato eh. Tama, correct dyan. Mag-move on na kayo. Akala ninyo, maganda kayong ehemplo. Akala ninyo yung mga tao natutuwa sa inyo dahil ipinaglalaban nyo magkudita. Good evening po, Sir Buds. Pang coffee po, thank you po. Tapos sari-sari yung akusasyon niya. Kaya daw hindi na natili si Tito Soto sa posisyon kasi wala siyang bilyon para alagaan yung mga senador. Wala daw bilyon si Tito Soto. Kaya siya natanggal sa posisyon. Bakit ngayon ba? May bilyon na kayo? Binigyan na ba kayo ng bilyon para tanggalin si Alan Peter Cayetano? Thank you very much pala sa nagpakape. Teka muna. Hindi ko pa pala na-open tong ano natin. Open muna natin. Para makita ko yung mga nagpapakape. Na nalagpasan. Good evening po, Sir Bats. Pang-coffee po. Thank you. Si Shin Hari. Maraming salamat, Shin Hari, sa $5. Thank you very much. Okay. Huwag po natin kalimutan mag-likes, mga kapatid. Likes lang po tayo. 1,300 tayo. 390 lang ang nagla-likes. Yung 1,000, hindi po. Paalala lang po, mag-likes tayo. At mag-share na rin. Okay. Balik tayo rito. Alam mo kung ano na, hindi yung drama ni Pia Cayetano. Kaya hindi mananalo si Sherwin Gatchalian. Kailangan yung may bumaliktad na dalawa. Pero yung ginawa ninyong pangangantyaw kay Pia Cayetano, yan ang magiging dahilan para hindi kayo makakuha ng dalawang babaliktad. Kasi pinapahiya nyo yung 13. Ogag na lang yung 13 na kinakantsawan ninyo. Sinasabi nyo na sila ay bahagi na, sila ay mga bayaran, kaya sila na kay Alan Peter Cayetano, na sila ay nakakagulo. Pinagbibintangan nyo yung 13 na buhat nung sila ay napaupo. Gumulo na ang Senado. Pinagbibintangan nyo yung 13 senador na sila yung nagpabagsak ng Senado, nagpabagsak ng dignidad ng Senado. Paano babaliktad sa inyo? Eh, binabanatan nyo. Hindi naman manggagaling yung suporta nyo sa taong bayan. Sa mga kapwa nyo senador. Yung ginagawa ni Ping Lacson, napasama yan. Na yan na nagpapasama. Kaya hindi na lang ba, sa kahihiyan ba? Halimbawa, si Loren Lig, sino posibleng bumaliktad? Si Loren Ligarda, halimbawa, bakit siya babaliktad? Eh, siya rin umiyak. Naiyak din siya doon sa sinasabi niyong drama ni Pia Cayetano. Ibig sabihin, nagdadrama din siya. Hindi na lang ako babaliktad sa isip-isip ni Loren Ligarda. Yung kampanya ninyo laban sa mga senador, sino pa babaliktad yan? Eh, binanatan nyo na, winalanghiyan nyo na. Sinasabi nyo, yung mga nasa majority, lahat may kaso. Bakit ka babaliktad kung nasa majority ka? Eh di, pinangatawanan mo lang na may kaso ka kasi bumaliktad ka dahil takot kang matuluyan ka sa kaso. Oh. Kaya imbis po na makakuha kayo ng suporta, Ping Lacson, kawawa naman si Sherwin Gatchalian. Nangangampanyan at lahat, wala nang tutugon kasi kayo ni Tito Soto ang salot dyan sa 11. Bakit?
Diniklara ni Tito Soto na siya raw ang utak ng Gatchalian for Senate President. Siya pala utak? Anong pagkakaiba? Eh di, pinalalabas nyo na tuta nyo si Gatchalian. Okay. Punta na po tayo rito. Kaya kayo ni Lacson, Tito Soto at Lacson, kayo ang dahilan kung bakit hindi magiging Senate President si Win Gatchalian. Tandaan nyo, kayo yung inayawan ng mga senador. Yung drama mo, Lacson, ikaw ang madrama. Yung drama mo na hindi ako mag-iimbestiga hanggat hindi kayo pumipirma. Wala naman pong problema na kiniklaim lang po ni Tito Soto. Mahilig kasi yan mag-claim. Kiniklaim niya na siya po ang dahilan kung bakit si Gatchalian. Wala naman pong duda na si Gatchalian po ay tutayan. O, napasama na si Gatchalian tuloy. Okay, ayon po kay Presidential Communication PCO, sa ibang balita naman tayo. Undersecretary Claire Castro on Sunday, law enforcement agencies have sufficient manpower to enforce the arrest warrant versus Senator Ronald Bato de la Rosa. Okay. So, dito po sa sinasabi ni Auntie Claire, ang sinasabi niya, kayang-kaya pong hulihin ng ating security forces si Senator Bato. Alam mo, madam, hindi po yan yung asapin. Lahat po kayo, Laila de Lima, Shel Jokno, Makabayan Black, Santa Maria, Jesus Palsis. Panay kayong mga abogado, marami sa inyo abogado. Isa lang po hamon namin sa inyo. Magpakita po kayo ng probisyon sa ating saligang batas na nagsasabi na pwedeng hindi na dumaan sa local court. Kikilalanin na ng Pilipinas yung ICC warrant of arrest, hindi na kinakailangan sa local court. Yun lang. Okay. Ngayon, yung sinasabi mo, kayang-kayang huliin si Bato. Alam mo, ang daming wanted Auntie Claire. Ibig sabihin, pag nahuli si Bato, isa lang ang ibig sabihin yan. Hindi nahuhuli yung ibang wanted. Lalong-lalo na si Atong Ang. Hindi nahuhuli. Ano ibig sabihin yan? Kaya niyong hulihin talaga ang tao? Kasi walang duda. Tignan nyo pag hindi nahuli si Bato, okay lang yan. Kasi ibig sabihin, talagang mahirap silang hulihin yung mga wanted. Tatanggapin namin yan na yung may mga kaso sa Pilipinas na may kakayahan magtago, mahirap mahuli. Katulad ni Bantag, ni Atong Ang, ni Lasaldico, at ni Senator Bato. Ang pagkakaiba ng iba, kay Senator Bato, wanted yung iba sa korte ng Pilipinas. Kasi once na nahuli nyo si Bato at hindi nyo nahuli si Atong Ang, ibig sabihin, namimili kayo ng huhuli. Yun lang yun. Wala nang ibang paliwanag. Baste Duterte nagsabi na ang Pilipinas ay under martial law without declaration. Ayan. Yan po ang pinahayag nito ni Baste Duterte sa kanyang matinding speech. Alam po ninyo, wala kayong lusot Ano man po ang gawin ninyo kay BP Sara, lumalakas na po yung suporta ni Baste Duterte. Ito po ang ilan sa mga pahayag ni Sebastian Baste Duterte, mayor po ng Davao City, sa kanya pong Rage Coalition. Tandaan po ninyo, ang presidente po ng PDP ngayon,
si Baste Duterte. At nagtatag po siya ng Rage Coalition. Lahat na po ng mga grupo na laban kay Marcos at pro Duterte, under po niyang Rage Coalition yan. Malawak po yan, yung Rage Coalition. At ang namumuno na si Baste. Kinikilala po na lahat ng Duterte groups, Duterte parallel groups, yung pamumuno ni Baste Duterte. Ito po ang sinabi ni Baste. You know, tama si Mike Defensor. This is not even a silent martial law. It is martial law without declaring it formally. Ano po yung sinasabi niya? Na bakit martial law na? Nung panahon po ng martial law, na nito ni tatay ni BBM, lahat po ng mga political opponent, lahat po ng mga political na kalaban, mga kalaban po, political opposition, kalaban po sa politika ng tatay ni Marcos, pinakulong niya. Ganyan po ang nangyayari ngayon. Di po ba? Lahat kinakasuhan. Lahat pinakukulong. Ang pagkakaiba lang, deklarado, martial law. Tatay ni BBM, ito, undeclared martial law, pero same result. Ito pa sinabi, gusto na naman nila kunin si Bato, ipadala doon sa ICC. Nalungkot ako at the same time, medyo masaya rin kasi may kasama na yung tatay ko doon. If ever that will happen. Alam niyo po, nakakaawa po si PRRD. Sa totoo po. Ang report po nila ng ICC mismo, aminado po sila, tinatanggi po nila na madalas daw po. Tingnan niyo yung pagtanggi ng ICC ha. Hindi totoo na madalas na nahuhulog, hindi nahuhulog, natutumba. Hindi raw po totoo na madalas natutumba o nahuhulog si PRRD. Hindi po madalas, paminsan-minsan lang. Alam po ninyo, isang beses lang na nakakagalit. Ang kinakatwiran nila, hindi daw totoo na madalas. Paminsan-minsan lang. Gaano kadalas yung minsan? Minsan lang po madapa. Minsan lang po matumba. Nag-aalala na po. Alam niyo po ba yung nangyari kay Eddie Garcia? Minsan lang nadapa. Yun. Natuluyan na. Alam niyo kung ano po ang solusyon nila? Hindi po mag-assign ng isang nurse na 24 oras o 2 nurse na magpapalitan para may kasama si Tatay Digong. Hindi po. 24 hours na raw nilang minomonitor sa pamamagitan ng CCTV. Para pag nadulas, nadapa, o nahulog, pupuntahan po nila. Paano kung nag-CR yung nakabantay sa CCTV? 24 hours ba yung nakangangasas? Grabe po. Hindi po makatao. Sa bagay, ano aasahan nyo sa korte? Kamakailan lang, namatay po ang isang bilanggo nila. Wala pa pong trial. Nakakulong na. Wala pa pong trial. 94 years old. Taga Rwanda. Namatay na po na nakakulong. Hindi pa po nabibista yan. Bakit hindi nag-interim release? Baka tumakas 94 years old. Baka tumakas. Yung 94 years old na yun, makalabas man yan sa kulungan, sa ospital na po yan. Grabe. Ngayon lang ako nakakita. At sinasabi nila na sila ay para sa human rights, sa crimes against humanity. Aminado sila. Ang hindi lang daw ang hindi nila inaamin na madalas
Baka yung madalas sa kanila yung kada oras. Yung hindi madalas isang araw lang, isang beses ng araw. At ito ay hindi po nila sinasabi sa pamilya. Kung hindi pa nag-request yung mga abogado, hindi pa amin yung mga yan. Pero wala pa rin po, unahin pa rin nila, baka tumakas si Tatay Digong. Nakakatawa po. Yang ICC, minsan natatawa ako, anong uri ng korte yan? Biruin mo sabihin ni Conti, sinumbong na raw nila yung ginawa ni Robin Padilla. Nagsumbong na raw sa ICC. Ano ba ginawa ni Robin? Sinabay si Bato. Senador ng Pilipinas, sinabay yung isang tao na walang kaso sa Pilipinas, sinabay sa sasakyan. Isinumbong sa ICC. Huhulihin si Robin ng ICC dahil sinabay niya si Bato. Ano na lang korte natin? Supreme Court, maawa naman kayo sa Pilipinas. Nagsumbong na naman, magiging wanted si Robin. Ano kasalanan ni Robin? Sinakay si Bato sa sasakyan. Lilitisin sa ICC. Baka susunod niyan, jaywalker. Yung mga tumawid sa EDSA. Bawal tumawid. Nakamamatay. Sa bagay, hindi na pwedeng tawiran ng EDSA. May LRT na sa gitna eh. Gaano kababa yung tingin ni Conti sa ICC? Naturingan kayong international court pero dinidiktahan lang kayo ng mga pangkaraniwang abogado. O, kasuhan niyo yan si Robin kasi sinabay sa sasakyan. Sinabay sa sasakyan? Ang takbo agad dun sa putya dito sa Pilipinas. Kaso mo yan. Anong kaso mo? Isinabay niya sa sasakyan. Baka ang parusa lang dyan, pakantahin ka ng bayang mag-iiliw eh. Puta, lahat na lang ng ikakaso na lang doon. Diretso na sa ICC. Huli namin si Robin. Tumataka sa batas. Ano ba kaso ni Robin? Ang bigat. Sumakay si Bato sa kanya. Sinumbong na raw sa ICC ni Conti. Bilib din ako sa ICC. Bigyan nyo naman po ng dignidad yung pagiging korte nyo. Bigyan nyo po ng dignidad na kayo ay korte. Hindi po kayo sunod-sunuran sa mga Pilipino na hindi hindi nga nanalo congressman yan si Bayan muna, hindi nanalo yan si Conti. Tumakbo yan congressman. Pumapayag yung Supreme Court natin na laktaw-laktawan sila ng mga pag ganyan na po ang sitwasyon, lahat na lang ng reklamo, diretso na sa ICC. Wala na silang kinikila. Bakit po? Nauuto nila yung korte na yun. Dito, hindi nila nauuto sila Leonin. Doon, nauuto nila. Eto po, kabahan kayo kay Baste. Akala ninyo tapos na yung mga Duterte? Manalo man kayo dyan sa mga senador na malabo sa ngayon, pero hindi natin alam di ba? Manalo man kayo sa mga senador. Meron pa kaming susunod, meron pa kaming pang-presidente, si Baste. Mas matindi to magsalita. Mas matindi to, pakinggan lang natin kung gaano katindi to magsalita si Baste. Lalakasan ko lang ng konti. Para magka-ideya kayo na hindi lang po natatapos yung laban ng mga Duterte
dito po kay VP Sara. Baka magulantan kayo lahat. Ito pang narinig ko, Constitutional Assembly to extend the term of the incumbent politicians. That means including the congressman. So, kung nakinig lang kayo sa akin before the midterm elections, ay di sa akin. Ito pang narinig ko, Constitutional Assembly to extend the term of the incumbent politicians. That means including the congressman. So, kung nakinig lang kayo sa akin before the midterm elections, I already said this in Cebu, I said this everywhere I went. Yung bangag na yan, ayaw bumaba. Kasi alam niya, pag bumaba siya, makukulong siya. We have to do more. We have to do more. We have to push harder. We cannot allow this administration to go beyond 2028. Ganito yung structure nila eh. Alam niyo, sa totoo lang, yung power na magsalita ng isang tao, taglay-taglay ni Basti. Hindi po si VP Sara yung nakamana nung husay ni Tatay Digong sa pag-speech. Si Basti. Nagulat ako nung una ko pong narinig magsalita si Basti sa Davao City, yung kauna-unahang may isog rally. Sabi ko, si Tatay Digong tong nagsasalita, hindi si Basti. Yan ang digong na digong. Maniwala kayo sa akin. Mas powerful pa siya magsalita kaysa sa atin. Hindi man siya maging presidente po yan sa susunod na mga panahon. Kala nyo tapos na yung mga Duterte, pinagtulungan nyo si VP Sara. Hindi nyo po kakayanin yung mga Duterte. Alam nyo, meron ng mga Duterte na wala yung ibang mga political dynasty. Wala po silang issue ng corruption. Good governance ang gusto ninyo. Punta kayo sa Davao. Good governance. Dating pangkaraniwang syudad. Ngayon po, top 8 sa pinakamayamang syudad sa Pilipinas. At iba po yung pagiging mayaman niya, walang utang. Siya po ay walang utang na syudad. Yung iba pong kasama sa top 10, meron pong may mga utang. Yan pong Davao, wala pong utang. Dating pinamumugaran ng mga rebelde. Ngayon po, insurgent free. Yan po ang good governance. Sabi kayo na sabi, si Leni Robredo, good governance. Hindi ako naniniwalang hindi tatakbo yan. Dahil umiikot po hanggang ngayon. Nasaan si Leni ngayon? Naroon sa palarong pambansa. Wala naman po sa Bicol yung palarong pambansa. Bakit siya pupunta ron? Tatakbo yan si Leni sa ngalan ng good governance. Ano ang good governance sa Naga City? Badong, paano mo natiyak walang napapatupad na good governance si BP Leni? Kung meron po siyang pinapatupad, headline na po yan. BP Leni nagpatupad ng ganito. BP Leni may inobasyon. Yan pong tahimik sila kung ano ginagawa ni Leni. Ang huli nating nakita na ginawa ni Leni, kasama niya si BBM nagtuturok sa kanal. Style ni BBM, panay turo. Ngayon, magkasama na naman sila ni Biz Ditso, nagtuturo na naman sa kanal.
Yan lang po ang ating topic. Kaya itong gobyerno na to, ito po ang gobyernong turo-turo. Mahilig magturo. Hindi namin problema yan ng mga Duterte. Ang paraan nila ng tinatawag na masipag, pupunta sa isang lugar para magturo.